request sa akin si Tosik X-Force. So yung frame nito, nagulat ako, meron siyang kamukhang frame. So mamaya sabihin ko sa inyo, meron siyang kahawig mga alien. So comment down below kung alam niyo na yung kahawig ng frame nito. Kung hindi pa, malalaman niyo mamaya yung sinasabi kong kahawig na frame nito. So like, comment, subscribe mga alien. Alamin natin ngayon kung bakit nga ba ito nirequest sa akin, kung maganda yung pyesa niya. Ito is below 10,000 pesos, around 9,000 pesos lang to mga alien. Naka-hydraulic na. So tara, alamin natin. Let's go! Okay, bye check na natin itong isang request sa akin, si Tosik X-Force, na mayroon siyang kamukhang frame. Mamaya pag-usapan natin yon. So yung material na ginamit dito, alloy 6061, battered aluminum na yan. Yung size nito, nakalagay dyan, size 15, pero nung sinukat ko yan kanina, 16 yan mga alien, mula dito hanggang doon. Sa kanyang gitna ng kanyang crankset mga alien, 16. And yung top tube naman na to, size 54, mula doon hanggang doon, 54 yan. Yung kanyang head tube is tapered na rin mga alien. Dito, stand over height nito is 740 mm mula doon hanggang doon sa kanyang top tube. So mag-alaan kayo dyan ng at least 2-inch clearance para hindi sumabit yung itlog dyan mga alien. Hindi siya makinis, kita-kita yung mga welding dito. Pampatibay ito ng kanyang frame. Ayan. Kasi pag nilalagay ng pati yan, sinasabi niya na bumibigat daw, pero baka, malay mo, totoo nga mga alien. Kaya ito, hindi na pinakinis. Kaya kita-kita yung welding. Yung top tube niya, manipis lang dito, pataas siya. Nandito yung X-Force. Simpleng decals lang sa kanyang top tube. May X-Force dito. Sa baba, Tosik, matte type. Ayan, nagtututone color siya dito. Dito yung green, army green. At nandito yung black. Lagay natin ng ulam. Is nandito pa rin. Nakalagay dito, size 15, pero hindi naman. Wala siyang FD dahil naka 1x2. ICM nito sa kanyang down tube, merong isa. Ito yung FD, and ito yung brake caliper sa kanyang likod. Yung FD, wala nga dahil naka 1x lang to. Pwede mong lagay ng FD, hindi pwede. Wala siyang stopper doon. Sa baba, wala rin dito. Pang side swing, wala butas. Pataas, wala rin dito. So yung frame nito is specifically designed pang 1x lang talaga siya. Ito naman, bakal to. 36 teeth, 170mm, square taper, BB73. Yung chain na ginamit, yan natin, CY, S. S lang siya eh, oh. Ayan. S lang yung ginamit dyan. Parang standard sa mga ganitong bisikleta ni Tosik. Yung cabling dumaan sa ilalim, yung butas. Ito yung RFD dumaan na kable. Yung RFD niya, isa Sensa RX10. So 10 speed pa ganyan. Nandito na yung kulay niyan, yung mga speed. Ito naman, sprocket, is cassette na rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang ginamit dyan, 11, 40 teeth. Ito yung 40, ito yung 36, 32, 28, ito 24, 21. Yan yung mga bilang niya. Yung hubs naman ito is alloy. Wala siyang brand, pero 32 yung kanyang spokes, and the silver na rin. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 ang kanyang spokes, double wall alloy rim. And hindi pa ito naka-presta valve. Yung gulong na ginamit sa kanya is a G-Lure. Ito bago to eh. Ngayong taon lang yata nilabas tong G-Lure. 29 by 2.10. Ito, yung 2.10. Feeling ko 2.20 max, pero feeling ko pwede na to sa 2.10 eh. Meron siyang bridge dito sa kanyang C-stay. Wala siyang lagayan ng kabit dito sa likod. Or bike rack sa likod naman. Dito, 160mm standard rotor, 6 bolts, and quick release. And si Maes naman yung kanyang brake caliper dito na hydraulic. Ayan, yung seat post. Tignan natin kung gaano kalapad. Ayan, 30.4mm and 350mm yung haba niya. Alloy 6061 na rin ginamit sa kanya. Ito, standard pedal, non-seal bearing, meron siyang reflector, single bolt. Bakit to kanya railings, Tosik yung kanyang upuan. Sa part naman tayo, stanchion 30mm, tatabi sa 100. Bakal to, meron siyang spray niyan sa loob.
Ito yung kanyang manual lockout, nandito yung kanyang preload, yung wheels sa unahan, same sa likod, to 32 yung kanyang spokes, double wall alloy rim, G-lower, hindi nakapress sa valve, 29 by 2.10 yung kanyang wheels sa unahan. Ito naman, quick release din siya sa unahan, 160mm rotors and 6 bolts, standard yan. Dito, naka negative 7, 80mm yung kanyang stem and alley na yan, seal bearing, letter K yung kanyang headset dito. And dito naman, 720mm handle grip, wala siyang lock on, kabilat, ayan, kabilaan, wala. Yung kanyang shifter, isa Sensa RX-10, and yung kanyang brake naman sa Seamers, Sieve Seamers. Ito yung latest version yung Seamers. So alamin natin yung timbang ni Tossic X-Force bago natin pag-usapan yung kamukha ng frame niya, mga ele. Let's go! Okay, alamin natin yung timbang ni Tossic X-Force. 3, 2, 1. Okay. Actual weight, kitang-kita niya nakalutang 14.62. Unang timbang 14.62, pangalawang timbang yun, 14.66. So around 14.62 to 14.66 kg si Tossic X-Force. Okay, yan yung timbang niya, around 14.66 kg. Ito is naka 1 by 36 teeth by 11 by 40 teeth. Ito is naka 29 by 2.10. Ang baka sa kanya is syempre yung kanyang handlebar and yung kanyang fork, syempre stock fork lang yan. So sino nga bang kamukha nito, mga alien? May kamukha to. Kamukha nito yung Sandata. Kamukha to yung weapon, mga alien. May kamukhang frame to. Yung weapon. So, comment down below kung agree kayo sa akin kasi yung ganyang hugis, yung mga ganyang hugis, alam ko kay weapon yan eh. Hindi natin alam kung sure nga na doon ginaya to, pero yun lang inahalata ko dito, kamukha siya ni weapon na frame. So magkano nga ba ito, mga alien, dito kay Budget Bikes Kawit? Ang presyo nito, nagulat ako, below 10,000 pesos. 9,950 pesos. Ayan. Masulit sana to kung ginawa nila tong alloy. Kahit bakal yung fork, kasi stock lang naman yan. Kung ginawa nila tong alloy, pwede na to. Naka 1 by 10 speed na. So ano masabi nyo, mga alien, dito kaya Tossic X-Force, okay na ba sa inyo? Yung 9,950 na presyo sa latest MTB ni Tossic na si Tossic X-Force. Okay, yan yung ating budget dito kaya Tossic X-Force na kamukha niya yung frame ng weapon. So ano masabi nyo? Parang ba tayong sentimento? Unang kita ko dito, sabi ko, parang kay kay weapon. So, comment down below kung para tayo ng nahalata. 9,950 pesos. Siguro pwede na rin, mga alien sa isang 1 by 10 speed. Yun nga, dapat ginawa nilang alloy ito. Pero maganda na siya, oh. Hardtail, mga alien. Pang trail siguro, basic trail, pwede to. Long ride, palag-palag na rin to, naka 1 by. Ulitin ko, yung frame niya is 1 by specific, so hindi nyo to pwedeng lagayan ng FD. Hindi ito pwedeng lagayan ng 2 by or 3 by, mga alien. Bakal to. Ang upgrade dito siguro, unang-una, yung kanyang handlebar, bakal siya. And kung may pera kayo, pwede naman, dagdag kayo dito, pagtan nyo yung fork, gawin yung air fork. Kung gusto nyo mag-trail, pwede to, mga alien, no? Pangbasagan. Masubok natin yung to sa YouTube nito pag nag-trail tayo eh. Pag long ride lang, hindi nyo masubok yung tibay nito, mga alien. Pero kung puro long ride kayo, hindi naman kayo mag-trail, pwede na to. Siguro light trail, pwede to, sa entry level ng mga trail. Wag nyo lang itatalon, baka kayo yung masira bago yung bike. So yun lang, mga alien, 9,950, comment down below kung okay na ba sa inyo. So yung details ng Facebook page nila, Google Map location, number, and Shopee, nandyan lang sa video description. So kung medyo malayo kayo, gusto nyo umorder na to, o mga bike, is nandyan lang yung Shopee page ng Budget Bikes. Sa my video description, mga alien, pwede na may ship niya. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Pwede to. Tumawa rin yung montok. So pwede nila itong may shift sa inyo
nyo, nasa kayong panig ng mundo o kalawakan mga alien. Via Shopee. So yun lang. Maraming salamat sa mga patuloy yung sumusuporta dyan. Comment down below mga alien. Like, comment, subscribe. So be it. I love you all. Signing out. Woo!